Kumusta sa inyo? Naisip nyo na ba paano kung ang buong kasaysayan pala ng tao, mula pa sa simula hanggang sa kung ano man ang hinaharap, ay may sunusunod na isang sikretong divine schedule? Dito sa ating pag-aaral, sisilipin natin ang isang interpretasyon na nagsasabing mayroong 7,000 taong plano na nakalatag mismo sa Biblia. Ating alamin kung paano raw ito nabuo at ang mas importanteng tanong, nasaan na kaya tayo sa timeline na yan? So, ito yung malaking tanong, di ba? Posible kayang ang mga nangyayari sa mundo mula sa mga sinaunang sivilisasyon hanggang sa panahon natin ngayon ay hindi lang basta nagkataon? Na baka bahagi pala ang lahat ng isang mas malaking timetable? Ito yung misteryong susubukan nating bukletin gamit ang mga sinasabing clues na nasa loob mismo ng mga kasulatan. At heto raw ang susi sa lahat. Ang bersikulong ito na para sa marami ay isang simpleng kasabihan lang, pero ayon sa framework na pag-uusapan natin, hindi ito basta-basta. Ito raw ang code, ang formula para ma-decode ang divine calendar ng kasaysayan. Isang araw katumbas ng 1,000 taon. Okay, so ang idea, sa totoo lang, simple lang pero sobrang lalim. Yung bawat isa sa 7 araw ng paglikha na mababasa natin sa Genesis ay katumbas daw ng 1,000 taon sa kasaysayan ng tao. Tara, tingnan natin kung paano to inilalatag. Okay, so heto na yung blueprint. Tingnan nyo ha, bawat araw ng paglikha, tinatapatan ng 1,000 taon na tinatawag nilang Adam Year or AY. At bawat 1,000 taon may katapat na major event. Halimbawa, yung unang araw, paglikha ng liwanag. Sinasabing si Adan yan. Ikalawang araw, yung tubig, yan yung malaking baha. Tapos sa ikatlong araw, yung paglabas ng mga halaman na may buto. Kinokonekta yan kay Abraham, yung binihi ng pangako. Nakikita niyo yung pattern? Nagpapatuloy yan hanggang sa ika-7 araw. Pero ito ang isa sa mga pinaka-powerful na example dito. Sa ika-4 na araw, di ba nilikha yung araw, buwan at between, yung mga ilaw sa kalangitan? Well, ayon sa framework, sa ika-4 na 1,000 taon mula kay Adan, doon naman dumating si Jesus na tinawag na ilaw ng sanlibutan. Ang ganda ng simbolismo, di ba? Perfect timing kung iisipin. Siyempre, siguro iniisip nyo, okay, ganda ng kwento pero saan naman nila kinuha yung mga numerong yan? Hula-hula lang ba yan? Well, hindi raw. Tingnan natin ngayon kung paano binuo yung mismong timeline gamit yung mga talaang kanan o yung mga family tree na nakasulat sa Biblia. So, eto yung mga parang poste, yung mga major anchor points sa sinaunang timeline. Nagsisimula tayo, syempre, kay Adan sa Adam Year 0. Tapos mula dun, kinakalkulan na yung mga sumunod na taon para sa mga importanteng tao at pangyayari, tulad ni Noe, yung malaking baha, at si Abraham. At yung method, napakasimple lang pala. Nagsisimula ka sa taong 0 kay Adan. Pagkatapos, idadagdag mo lang yung edad ng bawat ama nung ipinanganak yung anak niya sa linya. Halimbawa, si Adan ay 130 years old nung ipinanganak si Seth. So, si Seth ay ipinanganak sa Adam year 130. Gets? Tapos, uulitin mo lang yan ng uulitin sa mga sumunod na henerasyon para mabuo yung buong timeline. Okay, so nailatag na natin yung sinaunang timeline. Ngayon, dito na papasok yung pinaka-exciting na bahagi. Paano natin i-connect yung libo-libong taon na yan mula sa nakaraan papunta sa panahon natin ngayon? Dito na nagiging very, very interesting. Para mapagdugtong yung sinaunang Adam Year calendar sa ating modernong kalendaryo, kailangan natin ng tulay, di ba? Isang historical event na may petsa sa parehong sistema. At ayon sa interpretasyong ito, ang tulay na yan ay ang pagsisimula ng pagtatayo ng templo ni Solomon. At ito yung 2 piraso ng puzzle. Ayon sa Adam Year calendar, nangyari yan sa taong 3003. Samantala sa ating modernong kalendaryo, dinataya ng mga historia na nangyari yan noong 967 BC. Okay, may tulay na tayo. Pwede na nating i-synchronize ang 2 orasan. So, heto na. Yung tanong na hinihintay natin lahat. Kung gagawin natin yung math, kung susundin natin ang logic. Saang punto na ba tayo ngayon sa 7,000-year divine clock na ito? At heto
Heto ang resulta ng kalkulasyon ayon sa source. Ang taong 2030 sa ating kalendaryo ay tinatayang katumbas ng Adam Year 5999. Isipin niyon, kung tamang framework na to, ibig sabihin nasa pinakadulo-duluhan na tayo ng ika-6 na sanlibong taon. Nasa dulo na tayo ng ika-6 na araw. So, kung patapos na nga ang ika-6 na araw, ano na ang kasunod? Ano ang sinasabi ng interpretasyong ito tungkol sa paparating na ika-7 araw? Kung yung 6 na araw ay tungkol sa pagtatrabaho at paglikha, yung pagtatapos ng ika-6 na araw ay nangangahulugan din daw ng pagtatapos ng creation work sa kasaysayan. At ang kasukdulan o climax daw niyan ay ang ikalawang pagbabalik ni Jesus. At yung ika-7 araw? Inilalarawan to bilang isang napakagandang panahon, 1,000 taon ng pamamahinga, parang Sabbath rest para sa buong mundo. Ito yung tinatawag na Millennial Kingdom. Isang panahon kung saan magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa at kung saan wala ng kamatayan, kalungkutan o sakit. Pero teka, bago tayo magtapos, may isang napakahalagang paglilinaw. Dahil ayon mismo sa source ng interpretasyong ito, ang layunin ng lahat ng kalkulasyon to ay hindi para magtakda ng eksaktong petsa. So, linawin natin ha, hindi ito isang hula na nagsasabing, okay, sa AD 2030 ito na yon. Gaya ng sabi dito, ang layunin lang ay gamitin yung mga talaan para malaman kung anong panahon o season na ba tayo sa mas malaking plano ng kasaysayan. Sa huli, ang mensahe ay hindi tungkol sa pag-alam ng eksaktong petsa na sinasabi ngang walang sinuman ang nakakaalam. Sa halip, tungkol ito sa pagiging mapagmatig, sa pag-unawa sa kapanahunan. Kumbaga sa magsasaka, hindi niya alam ang eksaktong oras kung kailan tutubo ang halaman, pero alam niya kung panahon na ng pagtatanim. Kaya dito kita iiwan sa isang tanong para pagnilayan. Kung totoo ngang may sinusunod na schedule ang kasaysayan at kung malapit na nga tayo sa isang bagong season, ano ang magbabago para sa atin? Ano ang ibig sabihin niyan para sa'yo, para sa akin, sa kung paano natin tinitingnan ang buhay ngayon?